sa isang balita na to kung gaano kasinungaling ito si Bongbong Marcos. O, panoorin ninyo ito. Gagawin daw niyang world class ang AFP. Naniniwala ba kayo na kayang gawing world class ni Marcos Jr. ang AFP? Binawasan mo nga ng budget. Putang ina, saan ka makakita na nagbawas ka ng budget tapos gagawing world class ang AFP? Tang ina, sabi ko nga maraming sinungaling sa Pilipinas pero putang ina sagad sa buto ang kasinungalingan neto ni Bongbong Marcos. Sagad sa buto. Bawasan nyo yung budget ng AFP tapos gagawin mong world class? Putang ina niyan. So parang binawasan mo yung budget ng education nang gusto mong maging magaling yung mga taga DepEd. Paano tayo magiging world class kung binawasan nyo yung pera nila? Tama. Mantakin mo ha, may budget sila. Binawasan nyo yung budget nila. Tapos, after nyong bawasan, dinagdagan nyo ng 150 to 350 yung allowance nila per day. Ginisa nyo sila sa sariling mantika. Tinaasan nyo yung sweldo nila. Kunyari, pero ang tanong, paano sila lalaban sa mga komunista ngayon? Paano sila lalaban sa paano tayo makikipag-compete sa South China Sea? Di ba? Paano tayo magko-compete sa South China Sea, mga bossing, kung binawasan nyo yung budget ng military natin? It doesn't add up eh. Okay lang sana kung dinagdagan ko, ginawa kong doble yung budget ng military because I love the military. And it's about time that the military should acquire mga state-of-the-art na na mga kagamitan. Kasi walang kwenta yung visiting forces agreement natin kung wala rin naman tayo noong mga kagamitan na pinapractice natin every time na mag-VFA tayo. May balikatan exercises. Baliwala yung matututunan natin sa balikatan exercises kung wala tayo nung mga kagamitan na meron doon sa exercise na yun. Tama? Tama? So dapat align yung gobyerno doon sa exercise na sinasalihan natin. Bumili tayo ng mga gamit na pinagpa-practicean natin doon sa balikatan exercises. Tama o mali? Ganun dapat ang kaya ka nga nagtitraining to equip yourself with the knowledge. Paano mo i-equip yung sarili mo with the knowledge kung wala ka nung makinarya para gamitin mo yung knowledge na yun? Hindi ba? So, ginigisa kayo sa sarili ninyong mantika. Binobola kayo. Priority daw ang pag-modernize ng AFP pero binawasan niyo yung budget ng AFP. Bakit? Puta, ayuda. Puro ayuda. Lahat nasa ayuda. Patay tayo dyan. Magugulat na naman kayo. Baka magkaroon na naman ng panibagong siege dyan sa Mindanao. Tapos putsang ina, matatain na naman kayo. Mas maganda pa yung gamit ng mga kalaban ninyo kaysa sa inyo. Why? Binawasan kayo ng budget. O, pakinggan natin to. Malo si Pangulong Bongbong Marcos sa graduation ng 600 bagong cadet officer. Tayo naman, takin mo, graduation ng mga cadet officers, nagsinungaling ka kagad. Ang pangako mo, world class na AFP, tapos binawasan mo budget ng AFP? Ibang klase, sobra sagad, sir. Sagad, hanggang buto ang kasinungalingan nyo talaga. Dito mo talaga malalaman na itong pamilyang ito, mambubudol talaga. Ito ang the greatest scammer sa politika ng Pilipinas. Ng Armed Forces of the Philippines. May espesyal na mensahe naman ang kanilang class valedictorian na tiyempo ngayong nakakalagkad din ang militar sa away politika. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Matapos dumalo sa Security Command Conference ng Philippine National Police sa Camp Crame kahapon. Besides yung pagdadagdag ng budget, yung pagbibigay ng allowance, hindi yun batas ha. Hindi po yun batas. Ano lang yun, parang special na allocation yun sa budget. Special na allocation for this year only or for 2025. Sa 2026, yung 150 to 350,
na allowance, baka sa 2026 wala na yun. Oo, wala na yun. Kasi nga hindi siya batas. O hindi siya hindi siya parang mandated or yeah, hindi siya mandated. Kanina, mga bagong officer naman ng Armed Forces of the Philippines ang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa graduation ceremony ng higit 600 nagsipagtapos sa Major Services Officer Candidate Course ng AFP. 1 taon silang sinanay para makomisyon bilang mga bagong officer ng Philippine Army, Navy at Air Force. In the face of evolving threats and Nung yabang mag-speech siya, parang magaling Kanina lang mag-i-speech ka lang tungkol dun sa smuggling. Putang ina, utal ka na eh. Tapos ngayon maniniwala kami sa'yo na ganyan kakagaling talaga, ganyan kakagaling magbasa. ganyan kagaling magbasa to. Hindi to ganyan kagaling mag-speech. Yung sinasabi na, saan kayo makakita ganyan kagaling mag-speech sa presidente? Putang ina, hindi speech yan. Reading yan. Reading exercise ang tawag dyan. Oo, magaling lang to magbasa. Pero hindi to magaling mag-speech. Hindi naman siya gumawa ng speech na yan eh. May mga speech writers siyang mga yan. Baka yung iba dyan, plagiarism pa eh. warfare, innovation, technical expertise, and leadership. Technicals expertise. Saan ka makakita magaling ba presidente yun? Technicals expertise? Tangina, konyo ka tapos technicals expertise? Rooted in service will be your most powerful weapons. Sa ngayon, ang tensyon pa rin sa Ay, kita niyo yung mukha niya. Yung yabang, ganun. Yes, rooted in your blah, blah, blah. Tangina, pag nagbabasa, kumpiyansa. Pero pag wala, alamano. Tangina niyan. Ay, nako. Manang-mana sa si Sandro Marcos. May napanood akong video nila ni Sandro Marcos eh. Putang ina, basta tayo'y magkasama putang ina nga. sa West Philippine Sea, ang isa sa mga pinakamalaking banta sa seguridad ng bansa. Kaya ayon sa Pangulo, prioridad niya ang patuloy na pagpapalakas sa militar para maging world class. We will Tungino, alam mo kung paano palakasin ng militar, world class. Puta, bagyo nga, kamot ka. Anong gagawin natin? Tayo na, di mo nga alam gagawin mo sa bagyo, sa militar pa. Wala kang alam lalo dyan. modernize your equipment, enhance your training Modernize your equipment. Enhance your training. Saan mo kunin budget doon? Binawasan mo nga. Sasabi nito. programs. Ensure that you are equipped to face challenges not just of today, but also of the future. Ang sarap pakinggan. Putang ina, lalo na pag English, no? Pero tanungin mo, paano niya gagawin yan? Puta, hindi niya alam. Oh, tanungin mo, so paano sir? Saan natin kunin budget? Binawasan mo. Ganun ba? Tangina, balay sa buhay niyo. Basta na-speech ko na. Sa gitna naman ng bangayan ngayon sa politika, naging makahulugan ang mensahe ng class valedictorian na si Second Lieutenant Mel Empiso. Nagpaalala siya sa kanyang mga kasama na maging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. We must uphold the high standards of discipline expected from us. We must be able to quickly grasp the military's chain of commands. Let us stand drumroad straight and doing the right thing to defend the Constitution that we hold dearly as Yun. Sir, tama yan. Sana lang isa puso ninyo. Defend the Constitution. Constitution yung i-defend ninyo. And sino ang Constitution? Pilipinas. Pilipino. Hindi presidente, hindi Speaker of the House, hindi Senate President. But the Filipinos, mga tao, we, the sovereign Filipino, ganun. Tayo po. Nakalagay, sino ba nakakasaulo ng preamble dito? Ha? Sino pa nakakasaulo ng preamble sa inyo? Yung mga nag-consti nung nag-aaral pa kayo, 'di ba? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Yun po ang simula nun, ha? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Tayo po yun. Hindi po presidente, hindi po kayo pag-aari ng presidente ng Malacanang ng Congress. Pag-aari po kayo ng Pilipinas at dapat dinidefend po ninyo yung majority ng mga Pilipino. Ayan ha. Sige, diretso. patriotic citizens.
Nagbabalita mula sa frontline. Brian Cat- Ayun, so yun ang problema natin. Sana lang talaga na etong AFP magising sa katotohanan kasi it seems to me na talagang pati sila nagagamit na. Pero military, you should understand that the reason why they are prioritizing you right now, it's because they're afraid of you. Takot sila sa inyo. Takot sila na kayo yung tumalikod sa kanila. Kasi pag tumalikod kayo sa kanila, wala na magtatanggol sa kanila. Maniwala kayo. Nung panahon ni PRD, hindi siya takot sa inyo. Kaya niya tinaas yung mga sweldo ninyo. Tinaas niya yung mga sweldo niyo is because deserve nyo. Magkaiba po yan eh. Magkaiba po yan mga bossing nung panahon ni PRD at saka yung panahon nila Bongbong Marcos. Again nung panahon nila ni PRRD, tinaasan niyo yung sweldo niyo because you deserve it. Because mahal kayo ni PRD. Pero ngayon, itinaas nila yung allowances ninyo dahil binibili nila kayo. Dahil takot sila sa inyo. Magkaiba po yun. Yun ang lagi nyo dapat na tatandaan.